Ayan, no? So, dito sa sample problem natin, no? This is the result of a sieve analysis test on a sand that is shown below. Okay? So, meron tayo na always given yan, no? Yung sieve number, sieve size, and mass of soil retained. So, usually, ito yung mga sizes na ginagamit natin. So, number 4, number 8, number 16, number 30, number 40, number 100, and number 200. Tapos yung yung sumasalo sa pinaka-pinong aggregates natin. Okay? Then yung respective C sizes nila. Yan. Then, syempre, ni-note natin na yung mass of soil retained. So, yung mass of soil retained natin, it is represented by W sub N. Okay? So, ano yun ang mass of aggregates yan? So, di ko na nabago to, no? Yan. So, pagawin na lang natin. Ayan. Okay, so nanote na rin dyan, no, yung mga mass nila. So, for sieve number 4, 0 yung naiwan. Sieve number 8, 35 grams. Sieve number 16, 76 grams. Sieve number 30, 98 grams. Sieve number 40, 80 grams. Sieve number 5, ay 100, 0.15 grams. Sieve number 200 ay 34 grams, and then sa pan, 12 grams. So, all in all, in total, 385 grams. So, kailangan natin, no, hanapin, ano ba yung total. So, dapat ma-compare natin, no, if nagbago ba yung total before i-sieve and after i-sieve. Kasi baka mamaya may discrepancy. So, saan napunta yung natira, di ba? Ano yung tumalsik, gano'n. So, syempre, hindi naman siya, no, kasi may takip naman yung ating sieve set. Okay? Now, para ma-compute natin yung percentage of soil in sieve, which is represented by R sub n, we use the following formula. So, the first step, no, yan, R sub n is equals to W sub n divided by summation of W sub n times 100. Okay? So, gagawin lang natin dito, kung ilan yung na-retain dun sa sieve na yon, i-divide natin dun sa total grams or total mass ng ating sieve times 100 since ito ay naka-percentage. So, let's try to solve, no? Ito. So, sa una, since 0 naman yan, automatic 0 na yan. Then yung 35 grams, try natin solve yan. So, R sub 8, ito yung, it refers to our sieve number. Okay? So, 35.0 divided by 385.0 times 100. Makikicalculate nga ako nitong ating R sub 8. Ano mo ko natin value dito? 9.0909. So, 9.09. So, ganun lang din gagawin nyo, no, dun sa other sieve number natin. Okay? So, ililista ko na, no, yung mga values natin dito. So, 19.74, 25.75, 20.78, 12.99, 8.83, and 3.12. So, ano yung magiging total natin dito? Siya ay dapat magiging ito dapat magiging ano to? Ano total nito? 100. So, sakto 100, no? Yan. So, dapat siya ay mag-100. So, okay lang, no? If makukuha nyo is nasa 99.9 or 100.1, okay lang yun. Pero kapag 99.98 or 99.97 or 100.2, yan, or 99.8, ayan. So, may discrepancy na yon. So, you have to recheck yung inyong calculation. Baka mamaya may mali kayong natignan or na-round off. Okay?
So, okay lang na 99.9 hanggang 100.1. Pero beyond dun sa mga values na yon, you have to recheck your solution. Okay? Yan. So, next step naman natin, no, is yung ating cumulative percent retained. So, paano ba natin ginagawa itong cumulative percent retained natin? So, we use the following formula. Summation of Rn, so it refers to our cumulative percent retained, equals to summation of R sub n minus 1. Ibig sabihin, yung previous cumulative percent retained plus yung percentage of aggregate retained, no? Dun sa sieve na yon. So, simply yung previous na cumulative percent retained plus yung ah, percentage nung na-retain doon sa sieve na yon in the present sieve. Okay? So, paano natin gagawin to? So, let's calculate to doon sa sieve number 4. So, sa sieve number 4, no, kung 0 naman yung katapat niya, so, syempre ito ay 0. Okay? Now, gagawin lang natin dito is simply add lang natin yung cumulative percent retained dun sa percentage of standing sieve dun sa susunod. So, 0 plus 9.09. So, ang lalabas naman dyan, no, is equals to 9.09. Ayan. Then, i-repeat lang natin, no, yung ating gagawin natin o yung step natin. So, 9.09 plus 19.74, ano makukuha natin dito? 28.83. Ayan, 83. Ayan. Then, ganyan lang naman gagawin nyo, no? So, repeat nyo lang hanggat sa maabot nyo yung pinakababa or maabot nyo yung 100 natin. Okay? Di pala. Hanggang maabot nyo yung pinaka-pan natin, no? Yan. So, doon tayo titigil. Okay? So, add natin lahat to, no? So, 28.83, 28.83 plus 25.75 is equals to 54.28. 54.28 plus 20.78. Makuha natin dito ay 75.06. 75.06 plus 12.99. 88.05. 88.05 plus 8.83. Makuha natin ay 96.88. 96.88 plus 3.12. Makuha natin ay 100. Okay? Yan. And after nyan, we have to also find yung kanyang pinaka-total, no? Itong mga cumulative percent retained. So, you have to find the summation nito. So, total natin dito, no, will be 452.19. Okay? Ayan. The next step natin, no, is to find the percent finer. So, ano ba yung percent finer na tinatawag natin? So this percent finer is also sometimes called percent passing. Ibig sabihin, ito yung percentage ng aggregates na nag-pass through dun sa specific sieve na iyon. So, simply, ang formula natin gagamitin natin dito is PF is equals to PF in percentage is equals to 100 minus yung summation no R sub n. Doon sa lang na yun, no? Cumulative percent retained doon sa sieve na yun. Okay? So, dito siya, no? So, dito, 100 minus 0. So, makuha lang natin dito ay 100. Ayan. Then, 100 minus 9.09. Ano makukuha natin dito? 90. Ay, sorry.
90.91. So, ano lang naman, no, ganun lang nung gagawin natin, no? 100 minus 9.09, 100 minus 28.83, 100 minus 54.28. Ganun lang, no? So, lilista ko na lang, no, yung mga values natin. So, dito, 71.17, 45.72, 100 minus 75.06 is equals to 24.92, 100 minus 88.05 is equals to 11.95, 100 minus 96.88 is equals to 3.12, and 100 minus 100 is equals to 0. Okay? Ayan. So, after calculating yung percent finder natin, let's proceed dun sa ating calculation ng fineness modulus. So, formula ng fineness modulus natin, no, is Fm equals to yung cumulative, no, total na nakuha natin, no, dun sa Rn. So, summation of Rn total, pero may kailangan tayo i-minus dito. Okay? So, ano yung ma-minus natin? Yung ating pan percentage. Bakit? Kasi, di ba nga sabi nga sa finance modulus, yun lang yung mga ina-retain dun sa sieve. Eh kaso, di naman sieve yung ating pan natin. So, we have to subtract yung cumulative percent retain na dun sa pan natin. Okay? Yan. Over 100. So, Fm is equals to, wait lang. So, Fm is equals to 452.19 minus 100 over 100. So, ano yung magiging Fm natin dito? Fm will be 3.52. So, based from the value of our finest modulus, what kind or what size is our aggregate? What kind or what size is our aggregate? Tama, no? Siya ay medium aggregate. So, don't forget to write down kung anong size yung aggregate natin. Yan. So, naintindihan ba paano gawin itong sieve analysis natin? Okay, so naintindihan naman. So, madali lang naman siya, no? Medyo marami lang steps gawa nga ng kapag marami ng sieve, no? Sieve number na ginagamit. Okay? So, if naintindihan, try to solve this one. So, the result of a sieve analysis test on a sand is shown below. So, dito, given yung mass of sieve, tapos mass of sieve plus retained soil. So, ano yung difference dun sa data natin kanina, dun sa first problem, tas dito sa second problem? Pansin nyo ba yung difference? Ano napapansin nyo? Ay, by the way, sino pwede mag-screenshot ng ating discussion for today? As ano lang naman, documentation ng ating discussion. Screenshot naman ako. Thank you. Tapos makiki-upload sa ating Google Space. Ayan. So, ano yung pinagkaiba?
nung sample problem natin ngayon dun sa kanina. Pansin niyo 'no, hindi directly given yung ating, mass of soil retained. So what you're going to do is subtract 'no, yung mass of sieve plus retained soil dun sa mass of sieve para makuha yung soil retained, okay? So, I'll give you now 10 minutes para i-solve 'to and then we'll, try to solve later. Eto, okay? So, balik tayo na ng 12:48.